So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time mga kamamay, panibago na namang kaalaman, tips and topic ang ating pag-uusapan. Even if napakaliliit lang ng mga tips na to, pero napakalaki na maaari nitong maitulong sa inyong pagmamanok. At this moment of time, mga kamamay, pag-usapan natin muli ang isang katanungan ng ating isang subscribers na possible marami sa inyo ang nangyayari din yung ganitong klase ng sitwasyon. Okay? Especially sa inyong mga alaga. So, ang katanungan na ating sasagutin ngayon is, kamamay, kamanok, bakit po yung aking alagang manok, magana naman siyang kumain kapag siya ay nasa cage? Pero bakit pagka inilabas ko siya, binigyan ko siya ng pagkain, kapag siya ay nasa lupa, hindi siya ganong kagana kumain? Ayaw niyang ubusin yung kanyang pagkain. Ano ang possible reason at maaari mong maitulong para maging magana pa rin siya sa pagkain? Okay? So mga kamanok, nangyayari talaga yan sa ating mga alaga. Kapag ang ating mga manok ay nasanay na palagi nyo silang binibigyan ng pagkain sa loob ng kanilang cages, okay? Masasanay talaga sila. Maninibago sila kapag sila is inilabas nyo ng cage, tapos doon nyo siya binigyan ng pagkain. Lalong-lalo na kung first timer nyong inilagay sa TP, ikinord ang inyong mga alaga, papansin nyo, hindi nyo uubusin ng pagkain. Pero ilagay nyo sa cage, tapos bigyan nyo ng pagkain, ang gana niyang kumain. So, anong possible reason ng ganong klase ng manok? At ano yung maaari nating maibigay na remedyo sa ganyan? Okay? Actually, yun nga po ang possible reason na sanay siya, na dyan yung siya binibigyan ng pagkain sa cages, kaya siya ay naninibago kapag siya ay inilabas ninyo sa labas. Okay? So, anong possible reason? Ano ba yung maganda nating gawin para yung manok natin tumaas ang gana sa pagkain? Yung iba nga dyan, pellet lang ang kinakain. Yung greens, tinitira. Or kabaliktaran, greens kinakain, pellet tinitira. So, ang gawin nyo mga kamanok, kung ang inyong mga alaga ay inyo pong ilalagay sa TP or i-cord po ninyo or inyo pong ilalagay sa 4x4 or 3x3, make sure mga kamanok, i-priming nyo muna. Okay? Priming nyo muna kasi naninibago talaga yan sa kanyang surroundings. Especially kung inyo po silang i-cord, naninibago yan. Masyadong malawak yung ranging ninyo, is yung range ng kanyang lalakaran, ng kanyang gagalaan, kaya wala siyang focus doon sa kanyang pagkain. Okay? Compared nyo doon sa manok na nandoon sa loob ng cages, yun lang ang kanyang nakikita at sanay na siya doon sa lugar. Okay? So, maninibago lang siya ng konti o ng medyo kapag siya ay napalabas sa kanyang cages or nailagay po sila sa isang maayos na TP or cording. Okay? So, gawin nyo, magpurga muna kayo. Magpurga kayo sa hapon. For example, sa hapon nyo siya ilalagay. Magpurga kayo sa hapon. Tapos, kinabukasan magpaligo po kayo. Tapos, magbigay kayo ng injectable supplements. Tapos, yung pagkain, konti-konti lang. For example, kalahating kutsara lang sa unang araw. Sigurado ko, hindi pa inuubusin. Yung focus ng manok kung saan-saan. Meron daw sa mga inahin na nakikita niya sa labas, kaya naman sa kapwa-tandang. Pero, yung manok naman healthy. Yung nga lang, familiarization nga lang ang mangyayari dyan. Pero, sa tulong ng fasting, sa tulong ng priming, sa tulong ng pagbabawas nyo sa pagkain na inyong ibinibigay, at sa tulong ng appetite ng manok. For example, mataas yung appetite ng manok kapag siya ay naro sa cages, tapos binigyan nyo lang siya ng konting pagkain, mabilis yung matutunaw. At pag mabilis natunaw sa sistema ng manok yung pagkain, mabilis din siyang makakaramdam ng gutom. Okay? So kapag ilang araw na sunod-sunod, nabitin ang kanyang kain, diyan siya ngayon matututo at masasanay. Okay, na kapag mayroong nakitang pagkain, uubusin niya. Wala na siyang pakialam kung ano yung makikita niya sa labas ng sa labas ng cage or sa kanyang surroundings. Basta, pag nakakita siya ng pagkain, uubusin niya. Kasi nga, yung appetite niya nandun. Kasi nga, nakakaramdam siya ng gutom. Kaya mahalaga mga kamamay na bawasan niyo yung pagkain kapag kayo ay nag-shift
okay, ng activities na inyong ipinagagawa sa inyong mga alaga. Makakatulong yun upang mas maging healthy sila para mas mabilis gumalaw yung kanyang digestion, para mas mabilis na kumain yung inyong mga alaga. Makakatulong yun mga kamamay, lalo na yung pagpupurga po ninyo, yung pagpapasting ninyo, napakalaki ng tulong yan para makapag-adapt yung ating mga manok sa bagong sistema na ating ipagagawa sa kanila. Okay? So, ganun lang naman mga kamamay eh. At saka yung yung hawakan nyo palagi yung manok, yung haplos-haplosin na ganyan, makakatulong yan sa kanilang healthiness. Makakatulong yan sa kanilang kalusugan. Habang hinahawakan nyo, parang banding nyo na rin yan sa inyong mga manok. Banding nyo na rin, hawak-hawakan nyo ganyan, titigan nyo ganyan. Tapos, sigurado ako medyo mailap yan. Kapag siya ay napalagay sa TV, napalagay sa cording, medyo mailap kasi nga nabaguhan. So, hilamusin nyo tuwing hapon, makakatulong yan, basain yung paa, makakatulong yan upang mas maging healthy yung mga manok. Yung kanilang mga feathers, mapapansin nyo, mas magiging smoother, mas magiging shinier, okay? At yung manok, mas mabilis nagaganda. Mas mabilis nagaganda ang katawan, mas mabilis na makikita mo, parang nagbibinata na kagad kapag araw-araw mong ginawa yung paghihila mo sa kanya, yung pagpapanggas, makakatulong yung mga kamamay. And also, yung pagkain. Huwag po muna kayong mag-ship ng pagkain kung alam nyo na meron kayong gagawin na activities sa isang manok na medyo unfamiliar. So, kung ano yung ginagamit yung pagkain, yun pa rin. Okay? Baka mamaya isabayin nyo pa. Okay? Nilagay nyo sa TV tapos pinalitan nyo pa ng pagkain, wag munang ganun. So, kailangan nyo munang i-familiarize yung manok, step by step, unti-unti, wag nyo pong bibiglain. Kasi kapag binigla nyo po ang isang manok ng pag-adjust sa kanila, malamang sa malamang, baka nga mamaya hindi pa magtunaw yung mga yan. At pag hindi nagtunaw, lalong medyo hassle, medyo malaking problema kapag hindi nagtunaw. Okay? So, lalong may stress yung manok, lalong mamamayad yung manok. Kaya mga kamanok, step by step procedure po tayo. So, pagkalabas ninyo ng cages, lagay nyo sa cording, sa ranging, bawas ang pagkain, priming, fasting, ligo, turok, tapos hilamos palagi, makukuha nyo na ang magandang sistema o magandang healthiness ng inyong mga alaga kapag ganyan. Napakasimple lang yan mga kamamay, Napakasimple lang yan, pero kung inyong mararanasan, medyo hassle po. Okay? So, sa tulong na panonood nyo dito sa ating mga videos, sa ating mga vlogs, makikita mo, ma-adapt nyo na yung mga sistema na ginagawa ko dito sa aking backyard. Okay? So, paano mga kamanok? Napakasimple lang yan. Sana nakatulong ang video ito sa ating mga newbie, sa ating mga baguhan na kagaya mo. At kung sa tingin mo, makakatulong ng malaki yung mga video na ginagawa ko, iregalo mo na sa akin. Just click the subscribe button, yung notification bell, at i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang advice, o marami pang usapang pagmamanok na maaari nating pag-usapan pa. At kung ikaw man ngayon ay nag-iisip kung ano ba ang pwede mong i-comment dito, walang iba kundi yung problema mo sa manukan. Pag-usapan natin yan. Gusto ko rin makuha, syempre, yung opinion ninyo at gusto ko rin makapag-share sa inyo ng mga bagay, sistema na ginagawa ko dito sa aking backyard. Okay? So, paano mga kamanok? Hindi ko na po masyadong papakahabaan to. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa suporta, sa palaging panonood. Mag-comment ka naman, pangalan mo kung sa tingin mo nakakatulong to para naman malaman ko rin kung sino yung mga nanonood sa atin, kung sino yung mga nagtitiwala sa ating mga video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.